Ikinastigo ni Senator J.V. Ejercito ang panibagong insidente ng pagwa-water cannon ng Chinese Coast Guard sa resupply mission ng Bureau of Fisheries sa West Philippine Sea. Kaya, pabor ang senador na taasan ang pondo ng Department of Defense para magamit sa kanilang modernization laban sa mga nagbabanta sa teritoryo ng Pilipinas. Si Ace Cruz may balita ang A to Z. Martes ng umaga ng muling i-water cannon ng Chinese Coast Guard ang dalawang BFAR vessels na nagsasagawa ng resupply mission sa Panatag Shoal. Galit na si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito sa panghaharas ng China. Sobra na yung pambubuli nila sa ating Coast Guard, sa ating Navy personnel. May naputulan pa ng daliri last, kamakailan. Our fishermen, yun ang kawawa, our fishermen are deprived of their livelihood. Ayon sa BFAR, naisagawa pa rin ang resupply mission sa kabila ng panghaharas ng Chinese forces. Ang ehersito sa pag-uusap kasama sina Senate President Chis Escudero at National Defense Secretary Gilbert Teodoro, tiniyak ng liderato ng Senado ang suporta para sa pondo ng kagawaran. Ang concern ko kasi, yung AFP modernization budget for this year is at 75 billion. Of which 50 billion lang yung nasa program and 25 nasa unprogram. Oras na madagdagan ang pondo ng Defense Department, tiwalang senador na kahit papaano uusad ang pagbili sa mga makabagong kagamitan na matagal lang nasa wishlist ng Defense at Philippine Forces. We cannot match China, no, in terms of military might. Superpower yan, third world lang tayo. But at least, ang target natin is to put up that minimum credible defense posture. Yung respetado man lang na hindi tayo basta binubuli ng ganun lang. Medyo, medyo precarious yung situation, sensitive. So at least, at the soonest possible time. Kaya lang, hindi natin pwede discuss yung iba. Pero nasabi ko na rin iba, para alam ng China, nag-aanda rin tayo. No? Na hindi tayo, we will not allow ourselves to be bullied further. Sa harap ng panibagong harassment ng China, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na muling igigiit ang karapatan ng Pilipinas at pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa nagpapatuloy na ASEAN Summit sa bansang Laos. The general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS, and just as a general thing, we will have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Sa monitoring ng Armed Forces of the Philippines o AFP, mula September 30 hanggang nito October 6, halos 200 na Chinese vessels pa ang namamalagi sa West Philippine Sea, pati ang ilang Army Navy ships ng China. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.